para hindi siya mamatay. Yun naman ang purpose doon. Takutin mo yung may planong ipapatay ka, alam mo na may planong ipapatay ka, takutin mo para hindi ka lang ipapatay. Parang gano'n ba? Sige, pag ako mamatay, mamamatay rin kayo. Kasi meron akong kinapap na pag ako'y namatay, dapat mamatay rin kayo. Ang gano'n ba? Takot lang yun. Play of words para saywar ba? Saywaran dito. Ganyan na naman lang ang ngayon sitwasyon. So, para maging matatag ka, you play with the saywar para hindi ikaw ang palaging natitreaten. Bilang dating PNP chief, ang presidente ba ay regular na nakakatanggap ng threat? At kung itong pangyayaring ito ay masyado bang exaggerated na talagang parang first time nilang makatanggap ng threat mula sa Pangulo? Mineximize lang nila ito ngayon, yung nasabi ni Vice President Sara Duterte, para matakpan yung mga issues laban sa kanila, kagaya nung pang-abuso na ginawa nila kay Atty. Zuleika Lopez, yung nangyari doon sa yung planong paglipat sa kanya doon sa correctional facility, mabilis na tabunan ng issue na kinakapitalize nila kasi hawak naman nilang mainstream media. So yun ngayon ang kinakapitalize nila ng gusto para makakuha yung issue, matapunan ng makapag-counter-offensive sila ng issue. Opo, at nabanggit din niya ni Vice President Inday Sara yung mga naratibo kahit na hindi na lumabas sa kanyang bibig. Pero yung naratibo ngayon, yun ang inilalabas ng iba't ibang mga opisina ng gobyerno at the same time, kinukuha ng mainstream media. Yung pabalik-balik na yung assassin. Never naman nagbanggit si Inday ng assassin, no? Nagbanggit siya na mayroon siyang taong nakausap. Ano ba naman kung yung tao na nakausap niya na nakwentuhan niya na yan ang plano niya na pag siya pinatay ay papatay rin niya yung mga pinaniwalaan niya na nagpapatay sa kanya. Opo, at dito rin ba yun o ano? Opo. Senador, dito rin natin makikita yung kaibahan sa pag-handle ng mga banta, no? Dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maintindihan mo talaga na napakaraming banta kasi marami po siyang binangga talaga. Nandyan yung CPP, NPA, NDF, nandyan yung mga drug lords, mga drugista, mga kriminal, mga oligarchs talaga na pwedeng maglaan ng pondo para siya ay mapuruhan sa kanyang administrasyon po, Senador. Ganun nga, if you can imagine, no? Yung nagkaroon ng pagtipon-tipon noon yung mga drug lord, no? Nagkaroon sila ng summit somewhere doon sa may Alaw na nag-put up sila ng bounty para ipatumba si President Duterte, kaming dalawa ni President Duterte, but we just took it lightly because kaya tayo na sa pwesto. Presidente siya para pangalagaan niya ang buong Pilipinas, secure niya ang buong Pilipinas. Bakit pa siya mag-uuri sa sarili niya security na kaya naman yung bantayan yung sarili niya? So gano'n lang po ang pagtingin sitwasyon. Unless kung planning ka sa iyong sarili, kung mangyari, kung magpapanik ka, lahat na lang i-activate mo lahat ng mga pwede mong i-activate para masiguro yung buhay mo. Opo, at ang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa buong Pilipinas, the same time may pinakamaraming boto nung naihayag din niya na meron siyang banta, umabot pa sa punto na nabanggit din niya na nag-casing sa mismong pamamahay niya. Tila hindi ganito yung naging tugon ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na Senador. Unlike ngayon na ang kanya namang nabanggit kung papatayin ako, yun nga, nabanggit mo rin nga kanina, Senador. Yun nga, yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba sa kasi wala natin hawak ng gobyerno. Sila man lang may hawak ng gobyerno. So they can
they can utilize all available resources at their disposal para aksyonan itong kanilang uh, conditional threat na gusto nila gawing active threat ko, no? Activity and threat na yan kapag pinatay nyo si BP. Yun, active na yun. Pero pag hindi nyo pinapatay, anong threat na meron kayo? Hulga na to, hulga na to. Panghuraw. Huraw na to. Para di ko nyo patsyon. Yun ang ibig sabihin ba? Hurawon ta mo para dili minimo patsyon. Bibigyan kita ng warning para hindi nyo ako mapatay. Yun ang purpose doon. Ito pong mga kumakalat ngayon, mga balita po na tatanggalin o di kaya i-deactivate yung VPSPG. Ito po ba ay may tuturing din na banta sa pangalawang Pangulo? Kasi nga, nabanggit na rin niya ito na gusto niya yung magbantay sa kanya, yung mga trusted talaga. Now ngayon, kung ito man ay totoo, andyan yung possible ba na banta, Senador? Ano pa? Hindi ka man matituritin kung mawala ka ng security, no? That's a clear and present threat sa buhay mo pag wala ka security. You are the second highest official of the land. Tapos wala ka security, obvious matituritin yung buhay mo. Ano naman po yung masasabi ninyo dahil may natanggap din po tayo na impormasyon, baka natanggap nyo rin po ito, na merong at least 65 mga pulis mula sa PRO 11, PNP Davao ang pinaglilipat po at na-assign sa Northern Luzon, meron din sa Bicol, at hindi lang ito mga opisyal, Senador, no? Pati mga non-commissioned officer, at balita pa natin, kasama na rin dito yung mga security din ng mga Duterte. That's a clear signal of misplaced vindictiveness. Kawawa yung mga tao, wala malang kaso na kinakaharap, either administratibo o criminal cases na pinahalaban sa kanila, and yet ginaganon sila ng kanilang liderato, ng kanilang command ng PNP, no? Ginaganon sila. Kawawa naman ito mga pulis talaga. Just because galit sila sa Vice President at itong mga tao na ito ay nagsilbi sa dating sa Vice Presidente nung siya ay mayor pa ng Davao, porque ma-identify ka, ganun-ganun na lang pala, kahit saan ka na lang itatapon. That's misplaced vindictiveness. Opo, at meron pa nga ditong patrolman ang ranggo, Senador, at ito halimbawa kung dito siya sa Mindanao, biruin mo, ililipat siya doon sa area. Wala po bang, di ko alam kung sa panahon nyo po ay talagang isinulong nyo na kung saan siya, taga saan itong mga pulis na ito, doon talaga siya madidistino? Wala naman gano'n. Kasi when you take an oath as a member of the Philippine National Police, you are willing to be assigned anywhere in the Philippines. Gano'n yung understanding natin yan. Dahil Philippine National Police nga pwede kang ma-assign anywhere in the Philippines. But in the proper context. Itong konteksto ngayon kung saan sila pinagtatapon ay napakasama po ng konteksto. Dahil lang galit sila sa pangalawang Pangulo, yung mga pulis na alam nila na nakapagsilbi sa pangalawang Pangulo ay pinagtatapon nila ka ng kung saan. Hindi man ito kagaya ng mga pinagtatapon natin noon ng mga ninja cops. Hindi mo ito mga ninja cops. Ito ay napakatino ng mga pulis performing their job properly at wala man lang kahit isang kaso na kinakaharap itong mga tao na ito. Bakit mo ipagtatapon sa malalayong lugar? Bakit? Mas kailangan ba ng pulis yung tinapunan mo sa kanila kaysa yung Davao City na kung saan sila na-assign? You cannot justify really. Kahit anong explanation na gagawin ng Philippine National Police dyan sa pagtanggal at pagtapon sa kanila, they can never justify their actions. I tell you. Opo. Tsaka marami din po dito po sa sinasabing
issue ng naging banta ni ni Vice President Inday Sara Duterte, Senador. Marami ding nagsasabi na kung gusto talaga ng pangalawang pangulo, kung may kakayanan talaga siya, bakit pa niya sasabihin directly, hindi na lang niya gawin po, Senador. Yun yung mga nababagit kung totoo man itong mga nabanggit ni Vice President Inday Sara Duterte, dapat palihim na ginawa. Hindi nga. Kasi nga lang para hindi siya mamatay. Yun naman ang purpose doon. Takutin mo yung may planong ipapatay ka. Alam mo na may planong ipapatay ka. Takutin mo para hindi ka lang ipapatay. Parang ganun ba? Sige, pag ako mamatay, mamamatay rin kayo. Kasi meron akong kinapsap na pag ako'y namatay, dapat mamatay rin kayo. Ang ganun. Ganun ba? Takot lang yun. Play of words para saywar ba? Saywaran dito. Ganyan na naman lang ang ngayon sitwasyon. So, para maging matatag ka, you play with the saywar para hindi ikaw ang palaging natitreaten. Opo. Sa press conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador, ang nabanggit niya dito na ang mas mabigat na problema na kinakaharap ngayon ng bansa, yung hemorrhage. Nabanggit niya itong government malverse the money of the people, yung patungkol doon sa PhilHealth Fund transfer na maabot sa 29 billion, yung sa Maharlika Fund, yung sa pagbebenta ng ginto, and at the same time nabanggit pa niya na walang malinaw o walang proyekto ang kasalukuyang gobyerno. Ito yung mga problemang kinakaharap ng taong bayan at hindi itong issue ng politika, Senador. Kahit na at naobserbahan nila yan. Totoo yan, totoo. Opo. Bilang panghuli na lang po, mula sa akin na Senador, kamusta po yung naging budget ng Office of the Vice President? Nadagdagan po ba ito? Natapos na po ang hearing, pagdinig ng Senado ukol dito. Anong magiging kapalaran po ng Office of the Vice President budget? Wala. Talo tayo. Hindi tayo pinalad. Wala. We cannot yung liderato ng Senado ay ayaw talagang galawin yon as is lang. So wala tayong magawa. Ganun talaga. Opo. Senator, si Jade Polit, ito huli na lang mula po sa akin. Dahil nga doon ng nakaraang press conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nanawagan po siya sa militar. At ito nga pong naging sentro rin ng reaksyon ng Malacanang, pumalag po doon sa pag-question ng dating Pangulo sa kung bakit sinusuportahan pa rin ng militar si dating Bongbong Marcos Jr. Considering sa gitna po ng lahat po ng mga issues na nabanggit kanina, militar na lang ho ba or AFP ang masasabi nating kakampi ng mga kababayan? Well, wala naman, iyan naman talaga ang the ultimate defender of the people, ang militar. Sila lang ang ating defender ng Filipino people. But at the same time, yung taong bayan din, you can defend yourself. So if you feel wala nang pag-asa, you can organize yourself to seek redress at ipapalabas yung wala namang nagpipigil sa atin, ay palabas yung ating saloobin, no? That is our constitutional right to self-expression. You express your disgust over what is happening right now. The people themselves can make their own they can make their own expression of their sentiment. So kung ang taong bayan ay talagang punong-puno na, they can do that naman. Pero para sa iyo, Senator, yung pahayag ni dating Pangulong Duterte na, and I quote, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Is this, makukonsidera ho ba itong seditious? Seditious
kung sabihin niya na pumunta kayo sa EDSA, mag-people power kayo at salakayin ninyo Malacanang, that's seditious for me. Yung ganyan, just to awaken the senses of the military, reminding them of the available options that are laid to them by the Constitution to protect the Constitution, ay hindi naman siguro seditious yan. It is just reminding the military of the role in this society. Sila ang defender of the people. Well, all right, Senator, huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, let's hope and pray na sana magkaroon tayo ng isang maligayang Pasko. Sana ihuhupa muna itong tensyon sa politika sa ating bansa para ma-enjoy naman ng ating mga kababayan ang Pasko. At kung gusto nila ng gulo, they can resume that after New Year. January na nyo ipagpatuloy. Ngayong Pasko sana, let us enjoy Christmas. Ang sana ang dasal ko ngayon para sa ating mga kababayan. At tayong lahat sa bayang Pilipino magdasal na sana huhupa na itong tensyon na ito. Yun lang, Admar at Jake. At maraming salamat sa inyong pagtawag.